Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. 5:33 na po, no, medyo tinanghali po tayo ng konti. Pero cheers for the weekend. Naku, I'm sure excited po kayong bumangon ngayon dahil walang pasok mamaya, no? At may lakad kayo na inyong family or barkada. Pero before po kayo umalis, no, dapat alamin po muna natin ang magiging lagay ng ating panahon. Matik na po dapat yan at kasabay ng breakfast ay ang panonood ng Panahon TV para umaga pa lang, updated na tayong lahat sa lagay ng ating panahon. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa pag-atid ng ulat panahon, araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po inyong weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Saturday, March 29, 2014. Pero bago po natin silipin ang magigilagay ng ating panahon, tayo po muna magbalik tanaw. So narito po ngayon ang weekly weather recap na hatid ng Panahon TV. Nung Sunday at Monday po, no, hindi maganda ang panahong ating naranasan dahil po yan sa low pressure area o LPA na nasa ating bansa. Pero nung Tuesday po, bumuti na po yung lagay ng ating panahon na tanging northeasterly surface wind flow na lamang po ang nakaapekto sa atin. Nung Wednesday po, isa po ito sa pinakamahalagang araw para sa taong ito, no, dahil idineklara na ng Pag-asa ang panahon ng tag-init, and from then on, mainit na panahon na nga po ang nararanasan ngayon sa buong bansa. And alright, ngayon nga pong araw ng Sabado, para nga po sa mga lalabas na mag-anak, ganun din po sa mga magkakaibigan. Siyempre, bago po tumulak sa inyong mga lakad, dapat alamin muna magigilagay ng panahon. At para nga naman po malaman natin ang weather conditions ngayong Saturday morning, atin po makakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning, Harry, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Telebisyon ng Bayan. Alright, unahin po muna natin to, no? Para lagi po tayong handa, Mr. Mendoza. Sa ngayon po ba, meron bang panibagong LPA o low pressure area at ganun din ay bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Maasahan po ba nating magtatapos ang buwan ng Marso na bagyo-free ang ating bansa? Tulad po ng ating nakikita sa satellite imagery, sa bandang itaas po, mayroon po tayong ridge of high pressure area. At sa bandang kanan po dito, easterlies po nakaapekto sa bansang Pilipinas. Kaya akin po masasabi, wala po tayong bagyo for the remaining days of March. As according to our meteorological interpretation ng mga data, at sa ngayon po sa mga weather output at sa atin po satellite imageries na nakikita, wala pong low pressure area o sama ng panahon na pumapasok po sa Philippine Area of Responsibility or within the Philippine Area of Responsibility sa araw pong ito at sa susunod pa pong mga araw. Alright, magandang balita po yan mga kabayan, na asahan po nating magtatapos ang buwan na ito na wala pong papasok na alinmang weather disturbance sa ating area of responsibility. Alright, kahapon nga po talagang Mr. Mendoza, no, ay mainit na panahon ng ating naranasan at tagaktak ang pawis ng karamihan sa atin. No? Kumusta po ba yung mga temperatura natin kahapon? Mataas po ba yung recorded temperature natin yesterday? Yesterday po, ayon po sa aming mga reported observed data na nakuha, mas mataas pa po itong mga temperature na ito as compared last days. Tulad po kahapon, sa Subic Bay, Zambales, 36.8 degrees Celsius po yung recorded na temperatura. Sa Tuguegarao City, 36.5 degrees Celsius. Sa Science Garden, dito po sa atin, 35.7 degrees Celsius. At dito po sa Cabanatuan, 35.2 degrees Celsius. Sa Port Area, Manila, 34.6 degrees Celsius. Ibig po sabihin, medyo po tumaas ang ating temperatura. Nagsasaad po na medyo po umiinit na nga po yung ating panahon. At ang mga matataas pong temperatura ay naganap po sa Central and Northern Luzon. Dito nga po nagaganap na yung tinatawag po nating ridge of high pressure area. Alright, kaya naman po pala kahapon ay tagaktak ang pawis nating lahat, no, dahil 35.7 pala ang temperature natin dito po yan sa Metro Manila. At mga kabayan, asahan po natin na mas iinit pa yung mga susunod na araw dahil nga po nagsimula ng umiral muli
ang ridge ng high pressure area at wala pa po tayo sa peak ng tag-init niya, no? So asahan po natin na in the next few days, mas tataas pa yung mga figures na ating maitatala. At tuwing tag-init po, no, hot weather ang ating nararanasan, Mr. Mendoza, tuwing morning. Pero pagsapit po ng hapon o gabi, nakakataka, no? Kasi madalas po tayong nakararanas ng isolated rain showers or thunderstorms. Why is it so? Ano po bang dahilan sa likod nito? Ganito po yaon. Tuwing umaga, tuwing tanghali, meron po tayong tinatawag na evaporation. Evaporation of water vapor. And then habang ang wet water vapor po ay pumapailan lang patungo po sa higher atmosphere, ito po ay lumalamig. And then, pag nakarating po siya in a certain level in the atmosphere, nakakaroon po tayo ng condensation. Yun pong water vapor na pumailan lang, yun po ang naging ulap sa himpapawid. And then, sa isang particular na lugar, ito po tinatawag po nating localized heating. At dito po nangyayari tagaganap yung localized thunderstorm. At ito nga po ay nangyayari tagaganap tuwing hapon or early evening kapag po hindi na po makayanan ng ulap, ibabagsak na po niya ang ulan in a particular area na kung saan po nabuo at ang mga ulap. Halimbawa po, nabuo po ito sa tapat ng Metro Manila sa umaga o sa tanghali. Doon din po sa tapat ng Metro Manila, ibabagsak yung ulan. Ang ibig po sabihin, isolated rain showers or thunderstorms magaganap at mangyayari sa hapon or early evening kapag mainit na painit po yung ating panahon in a particular place, lalong-lalo na po sa isang lugar na kinaroroonan ng isang system katulad po ng easterlies. At yan po yung nagaganap karaniwan po sa mga panahon ngayon sa eastern part ng ating bansa. Alright mga kabayan, wag na po kayo magtataka, no, kung mainit yung panahon natin sa umaga tapos makakaranas po tayo ng mga pag-ulan sa hapon o gabi. Ayon nga po kay Mr. Mendoza, no, normal lang po yan. No, at init nga po yung dahilan kung bakit tayo nakararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. At Mr. Mendoza, sa ibang usapan naman, no, ngayong panahon ng tag-init, malilesen po ba yung pagtataas natin ng gale warning? Dahil wala na rin po yung northeast monsoon na siyang dahilan ng rough sea conditions. Tama ka doon, Hari. Totoo yaon na sa panahon ng easterlies, bihirang-bihira po na magtaas ng gale warning ang Pag-asa. Assuming na magkakaroon po tayo ng rough to very rough seas, na ibig sabihin ay malalakas na hangin, malalakas na simoy ng hangin, dala-dala po ng easterlies. Pero dahil nga po ang easterlies, hindi naman ito nagbibigay ng malalakas na mga ihip ng hangin. Ang dala-dala po lamang nito ay moderate to rough seas, moderate to strong winds. Kaya ang aking pong masasabi, wala pong ipinalalabas ang Pag-asa ng gale warning sa alinmang bahagi po ng bansa Pilipinas sa panahon po ng easterlies. Alright, magandang balita po yan para sa mga kabayan nating mangingisda. No? Narinig naman po natin si Mr. Mendoza, kapag po ganitong panahon ng tag-init, madalang po, sa napakadalang yung ating paglalabas o pag-i-issue ng gale warning. So pwede po tayong pumalaot ngayon at magiging safe naman po yung lagay ng ating mga karagataan. Alright, para po sa mga nag-aabang ngayong umaga, Mr. Mendoza, magiging maganda ba ang ating panahon ngayong araw ng Saturday? Paki-explain naman po sa amin yung nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa para mabigyang gabay po yung mga kabayan nating magmumol ngayon o mamamasyal ngayong araw. Mas gumaganda po yung ating panahon. Kasi nga po, meron na po tayong ipinalabas dito sa Pag-asa weather forecast na meron po tayong ridge of high pressure area extending over northern and central Luzon. Ang ibig pong sabihin ng ridge ay isang elongated area of high pressure na naghahayag po ng magandang panahon. Siyempre, maganda pong panahon at maaliwalas na panahon ang maaasahan po sa central at northern Luzon. Maliban po lamang sa pulo-pulong mahinang pag-ulan at pulo-pulong pagkidlat pagkulog sa silangang bahagi. And then, ang easterlies po naman, ang wind or weather system na nakaapekto po sa Southern Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, lalong-lalo na nga po sa silangang bahagi. Ang mga lugar pong nabanggit ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog brought about by the easterlies. Kaya sa kabuuan po, maganda po at maaliwalas na panahon ang ating pong maaasahan sa bansang Pilipinas. Maliban nga po lamang sa pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na nga po sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
Alright, Mr. Mendoza, napasaya mo si nanay ngayong umaga no, dahil nabanggit mo magiging maganda ang lagay ng ating panahon. Pero magiging masaya nga ba tayong lahat sa mga susunod na araw at magtutuloy-tuloy nga po ba ang magandang panahon hanggang sa pagpasok ng panibagong linggo? Mr. Mendoza, bilang panghuli na lamang po, paki-explain na rin po sa amin yung nilalaman ng weekly weather outlook ng Pag-asa at ganun din po samahan nyo na po ng inyong mga bilin given the said weather conditions. Pumasok na nga po sa eksena yung ating tinatawag na ridge of high pressure area sa northern and central Luzon. At posible po itong bumaba sa southern Luzon at ang buong Luzon sa aking pong palagay sangayon sa mga meteorological information, meteorological data, posible po sa susunod pong mga araw ay maging apektado po ng ridge of high pressure area. And then, yun pong easterlies, maaapektuhan po niya ang Visayas at Mindanao, lalong-lalo na nga po yung silangang bahagi. In short, yun pong buong bansa ay will be affected by two weather systems, by the ridge of high pressure area in Luzon and by the easterlies over Visayas and Mindanao sa susunod pong mga araw. Sa akin pong interpretation ng mga meteorological data, magkakaroon pa rin po ng magandang panahon, maaliwalas na panahon, magandang kalangitan sa susunod pong mga araw next week po yaon. Thank you very much for bringing us the good news. At mga kababayan, atin nga pong nakapanayam ngayong umaga si Pag-asa weather forecaster Manny Mendoza. Alright, move on na po tayo at ngayon naman silipin natin kung anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Mga kababayan, konting minuto na lamang po, 5:54, sisikat na si Haring Araw so dapat gumising na po kayo, no? At ang ating sunset for today ay 6:08. Ang ating moonrise ay 4:24, ang ating moonset naman ay 4:44 at may illumination po yan na 4%. At makikita nga po natin ang new moon sa darating na March 31, 2:45 AM po yan. Ang new moon na yung phase ng buwan kung saan ito ay pinakamalapit sa araw as seen from the earth. Symbolic po ito no, sa ibang mga relihiyon gaya ng Islam at Hinduism. At para naman po sa ating tidal predictions natin sa atin ng NAMRIA, dyan po yan sa Manila Bay, no? Ang ating high tide ay 9:49, may taas po yan na 0.54 meter, habang ang ating low tide naman ay 2:34 at may taas po yan na 0.26 meter. At mga kababayan, nalaman po natin na umiiral na po ang ridge ng high pressure area. Mainit na panahon din po ang dala nito at ganun din po easterly. So asahan po natin na magiging mainit ang ating panahon for today. Pero sisilipin po natin kung alin-alin nga ba mga lugar, particularly ang makararanas nitong mainit na panahon na aking sinasabi. Alamin po natin ang temperature forecast ng Pag-asa sa pagbabalik ng Panahon TV Weekend Edition.